Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po akong Aliyah Divine. Napakinggan ko po ang isang kwento na in-upload nyo kamakailan lang na pinamagatan yung Trip sa Biringan. Nananariwa sa isip ko ang mga nangyari sa akin. At ito ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Para sa mga tagapakinig nyo. Marahil ay mahirap paniwalaan ang mga ilalahad kong kwento pero kayo na ang bahala kung maniniwala ba kayo o hindi. Pagtawanan nyo man ako at sabihing luka-luka ay okay lang. Dahil mahirap naman talagang paniwalaan ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Kung ang ilan sa atin ay biniyayaan ng kakayahang makakita o makausap ang mga kaluluwa, at ang iba naman ay sinasabing nililigawan sila ng mga engkanto o nagkakaroon ng kaibigang duwende, at iba pang uri ng mga hindi pang karaniwang nilalang. Iba naman ang nangyari sa akin. Ako ay nagkaroon ng ninang at ninong na mga engkanto o gubanon kung tawagin sila sa amin sa salitang waray sa Eastern Samar. Patawad po kung hindi ko maibabahagi ang pangalan ng bayan namin. Marahil ay mahirap paniwalaan pero ito ay totoo. Ipinagbubuntis pa lamang ako ng aking ina ay nagustuhan na ako ng dalawang nilalang na hindi natin kauri. Ang mga ito umano ay nagsadya pa daw talaga o nagtungo sa aming bahay para ipaalam nila na nais nga raw nila na ako ay maging kanilang inaanak. Nung ako umano noon ay kasalukuyang ipinagbubuntis ng nanay. Gustong-gusto umano niya na sa bukid namin siya mamalagi. May bahay kasi kami ron. May kalayuan ito sa mismong pinakabaryo namin. Mas gusto niya raw kasi noon gawa ng tahimik, presko ang hangin. Bukod doon ay meron pa raw mag-iintindi sa tatay habang ito ay nagtatrabaho. At para hindi na rin daw ito mahirapang magpabalik-balik ng baryo kaya't minarapat niya raw na sumama na lang sa aming bukid. At doon na rin pansamantalang maglagi. Bandang hapon umano noong nang may mga dumating daw sa aming kubo na hindi niya inaasahang bisita. Sila lamang umano ng ate ko noon na noong mga panahon na yon ay 1 taon na ring mahigit ang ate ko. Yung bahay namin sa bukid, bago ka makapasok sa mismong bakuran namin ay tatawid ka muna sa sapa na may tulay o pantalan kung tawagin sa amin. Na ginawa umano ng tatay noon dahil doon na rin umano sila naglalaba at naliligo. Yari umano yun sa kawayan at mga kahoy. Pagaling ka umano sa kabilang pangpang kung saan naroroon ang daanan papuntang baryo, ay doon ka umano dadaan sa ginagawang pantalan ng tatay para makapunta ka sa aming bahay. Naroon nga raw ang mga ito nakatayo sa kabilang pangpang ng sapa at tinatawag umano siya ng mga ito. Tinatawag ang pangalan niya na sinasabayan daw ng pagkaway sa kanya. Nagulat pa nga umano siya nung unang makita at marinig niya ang mga ito na tumatawag. Ang babae umano ang nagsasalita nun. Hindi niya raw talaga mamukhaan at mabosesan ng mga ito. Sa tagal niya umano sa baryo namin, halos lahat ng mga taga ron kakilala niya. Kaya't nagtataka umano siya kung sino nga daw ba ang mga yon. At bakit pumaroon pa sa bukid at ano ang sadya ng mga ito ron? Ang ipinagtataka umano niya, yung aso umano namin na matahol at halos mga gat sa tuwing may pumaparoon sa aming kubo, na kahit pa ngay ilang beses niya nang makita ay talagang tinatahulan pa daw niya yon. Pero yung mismong araw na yon, naroon lamang ito sa silong ng kubo.
Hindi naman umano'y tutulog pero ni isang beses ay hindi niya raw narinig na tumahol ang aso ng mga oras na yon. Nagsalita umano siya at kumaway sa dalawa. Itinuro niya umano ang tulay na kawayan at sinabihan niya umano ang mga ito na doon dumaan. Nakangiti umano siya sa mga ito habang nagsasalita pero medyo malakas ang boses niya dahil medyo malayo nga ang kanilang agwat. Nang makita niya umano na naglakad ang mga ito palapit kung nasaan ang tulay, saka na siya mabilis na tumalikod at pumasok muna sa kubo. Hindi pa man umano siya nakakapasok ng kubo ay mas lalo pa niyang naamoy ang napakabangong amoy na hindi niya mawari kung saan daw nanggagaling. Dahil hindi pa umano dumarating ang dalawang bisita niya. Ilang minuto niya na umanong naamoy na parabang paikot-ikot lamang daw yun ang bakuran at hindi na niya lamang pinapansin. Dahil nga raw hindi lingid sa kanya ang mga sabi-sabi ng matatanda na kapag may naamoy kang kakaiba, lalo na kung nasa lugar ka na hindi ka naman dapat makaamoy ng mga ganon, huwag mo na lamang umano itong pansinin at huwag na lamang din umanong mag-iingay kaya't yun nga ang ginawa niya. Parang mamahaling pabango umano yon. Nasabi nga ng nanay ko ay noon niya lang umano na amoy sa tanang buhay niya. Sa dami ng pabango na naaamoy niya, magpahanggang ngayon na matanda na siya ay wala pa raw siyang naaamoy na kasing bango ron. At habang nararamdaman umano niya na papalapit ang mga ito sa kubo, ay naisip niya umano na sa kanila nga nang gagaling ang mabangong amoy na yon. Mabilis umano siyang lumabas para harapin ng mga ito. At saktong paglabas niya umano, nasa bakuran na ang mga ito. Pinaanyayahan niya ang mga ito na pumasok. At nang makita niya umano ang mga ito ay manghang-mangha umano siya saglit. May kataasan ng mga ito. At dahil katamtaman lang naman ang taas ng nanay, ay talagang medyo tinitingala niya umano ang ulo niya nung siya ay nakikipag-usap sa mga ito. Mapuputi din sila na para bang ibang lahi pero ang pagkaputi nila ay iba. Makinis umano. Iba din ang kulay ng kanilang mga mata. Yung itim ay hindi gaanong maitim. Matatangos ang ilong pero hindi umano napansin ng nanay na wala itong mga lubog sa pagitan ng ilong at labi o yung tinatawag na philtrum. Ang babae ay hanggang bewang ang buhok na medyo kulot. Napakaganda umano nito pati ang kasuotan. May suot na malapad na sombrero na terno sa kanyang damit. Pati yung lalaki, ganun din. Napakagwapo. May suot ding sombrero na bumabagay sa kasuotan nitong tuxedo. Tapos may itim na sapatos ding suot yung lalaki pero ang babae ay hindi niya raw makita kung may sapin sa paa dahil halos sumayad na sa lupa ang suot-suot nitong damit o gown nun. Natawa pa nga umano siya at bakit ganun daw ang kasuotan ng mga yun sa bukid lang naman sila pupunta. Pero hindi niya naman yun inusisa ng ganun ng mga ito. Ang sinabi na lamang niya ay tinatanong niya ang mga ito kung sino sila, saan sila galing. Sinabi din ng nanay na kung ang tatay daw ang hinahanap nila o sila lola ay nasa kabilang bukid umano namin ng mga ito at mamaya pa umano uuwi yung mga yon. Pinaanyayahan niya umano ang mga ito na pumasok sa loob ng bahay para makaupo man lamang umano at para doon na rin sila mag-usap-usap. Inaalok niya rin ng tubig at kamote na kanyang niluto. Pero tumanggi lamang ang mga ito. Ngumiti at nagsalita ang babae na ayos lamang umano. Sa labas lamang daw sila dahil hindi naman daw sila magtatagal. Dumaan lang daw talaga sila.
at si nanay talaga ang sadya nila noon. Kilala din umano nila si tatay. Nasabi pa nga ng lalaki ay mabait umano na tao ito. Kaya't napangiti naman si nanay sa tinuran ng mga ito. Muling nagsalita si nanay kung ano nga ba ang sadya nila. Sumagot muli ang babae na kung okay lang daw ba, ay gusto niya na magiging inaanak ang isa sa amin ng ate ko. Nakangiti umano ito habang nagsasalita. Sumagot naman ang nanay na may halong pagtataka. Sumagot nga daw siya na tapos na raw ang ate, nabinyagan na. Matagal na gawa ng lagpas 1 taon ng araw ito. Ngumiti muli ang babae at sinabi na hindi ang ate kundi ang kanya raw ipinagbubuntis noon. Dahil ilang buwan na lamang umano, manganganak na rin si nanay. Kaya't mainam na raw na maaga pa lang ay ipaalam na umano nila para hindi umano makalimot si nanay. Nakangiti pa nitong wika. Sumagot naman umano si nanay at sumang-ayon kaya't nakita niya na tuwang-tuwa ang mga ito. Lalo na yung babae. Saka nagpaalam na ang mga ito na umalis at habang papaalis nga sila, kumaway pa ang mga ito sa kanya. Dahil tinitingnan pa umano niya ang mga ito na tumatawid sa tulay na kawayan. Nang makatawid na ang mga ito, sa kanya naman narinig ang ate na umiiyak. Kaya't pumasok na raw siya sa kubo. Ang nangyaring pagbisita umano sa kanya ng mga ito ay nawala raw talaga sa isip niya noon na hindi niya raw naman maintindihan kung paanong nangyari. Samantalang excited naman siyang ikwento yun kay tatay. Kaya naman huli na rin nang malaman ni tatay yon. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay parang kung may anong swerte ang dumating sa amin. Dahil lahat umano ng mga pananim ng tatay ay namunga at umani ng masagana. Nalagpas pa sa inaasahan na sana'y magiging ani sa mga ito. Kahit pa nga raw sa pagkokopra nila, ang ilang puno umano na inaakit ng tatay ay ilang daan na ang nakukuhang bilang ng mga bungang niyog. Kapag isa-isa na umanong binibilang ang mga ito. Kaya't nakaipon daw talaga sila noon. Nakabili ng kalabaw at lupa. Hanggang sa maipanganak ako. Ilang buwan na rin ang nakaraan noon. Sabi ng nanay medyo malaki na rin umano ang ate noon. At nauutusan niya na raw ito kahit papano na ako ay bantayan. Lalo na kapag meron siyang ginagawa. Na mga bandang hapon na daw yon, ay may kakaiba umanong nangyari. Kami lamang umano 3 noon at inutusan nga niya ang ate na ako ay sandaling tingnan. Nang walang ano-ano, bigla na lamang akong umiyak ng napakalakas. Yung iyak na para bang nasaktan ako. Kaya't mabilis umano siyang pumasok ng bahay at tiningnan kami ng ate ko. Pasigaw umano niyang tinanong ang ate kung ano ang ginawa nito sa akin dahil may hawak-hawak daw itong bola na laruan niya. Baka umano ibinato sa akin nun o tinamaan ako nang hindi naman ito sinasadya. Pasigaw nga raw siyang tinanong ni nanay habang papalapit sa amin. Sa takot naman ng ate ko, ay umiyak naman ito kaagad. Kaya nataranta pa umano siya lalo. Nang makalapit na umano siya sa akin nun, at tiningnan niya ako, ganun na lamang umano ang takot at kaba niya, na dumudugo na umano ang kamay ko. Mabilis umano ang pagsirit ng dugo kaya't halos manginig na raw siya sa kaba. At paiyak na nagsasalita at tinatanong si ate kung bakit dumudugo ang kamay ko nun. Hindi naman sumasagot si ate. Iyak lamang din ito ng iyak. Pinunit niya ang ilalim ng kanyang suot na palda saka tinali sa kamay ko. Patakbo siyang lumabas ng bahay at nang maalala niya ang halaman na tanim ng lola na pantapal sa sugat nun para maibsan ang pagdurugo ng sugat. Kaagad siyang patakbong lumabas ng kubo para kumuha nun.
para ipantapal sa sugat ko. Pagkapasok niya, naamoy na naman niya ang napakabangong amoy na hindi niya mawari kung saan nanggagaling. Hanggang sa tuluyan na siyang makapasok sa loob ng bahay. Mas lalong umalingasaw ang mabangong amoy sa loob ng bahay. Pati ang ate ay natigil sa pag-iyak. Sumisingot-singot. Lumapit umano si nanay sa akin. Tiningnan niya ang kamay ko. At gayon na lamang ang gulat niya nang tanggalin umano niya ang telang pinangbalot niya sa kamay ko noon. Wala nang sugat. Pati yung dugo na tumagas sa damit ko hanggang sa sahig. Sa telang ipinantapal niya raw sa kamay ko ay walang bahid ng dugo. At nang ibaling niya umano ang tingin niya sa may uluhan ko. Takang-taka siya na may kapirasong maliit na sanga na may bulaklak na orchid. At nang hawakan niya yon, ay doon nang gagaling ang mabangong amoy na naaamoy nila ng ate. Doon na umano niya naalala kung saan niya unang naamoy ang pamilyar na amoy na yon. Naalala niya ang 2 tao na minsang dumalaw sa kanya noon. Nanlalamig umano ang buong katawan niya, na para bang may malamig na hangin na dumampi sa kanya ng mga sandaling yon. Mabilis niya raw dinampot ang sanga at inihagis sa may bintana. Saka mabilis niyang isinara lahat ng bintana ng bahay at pintuan. Para umano siyang baliw na nagsasalita sa loob ng bahay habang karga-karga niya raw ako at ang ate ay hawak-hawak niya naman sa isa niyang kamay. Pasigaw umano siyang nagsasalita. Sinasabi niyang alam niya umano na hindi sila mga normal na tao at hindi siya natatakot. Hindi umano siya papayag na makipagkaibigan sa mga ito. Kung anuman umano ang napagkasunduan nila, ay kanya na umanong binabawi yon. Hindi umano nila ako malalapitan. Pagkatapos niya umanong sabihin yon, ay taimtim siyang nagdasal. Ilang minuto pang lumipas bago niya umano buksan muli ang mga bintana at pintuan. Hanggang sa makarating na lamang ang tatay at sila lola, ay hindi talaga ako inilapag kahit nangangawit ng kanyang kamay sa pagkarga sa akin. At sa pangyayaring yon, ay dun lang nalaman ni tatay ang mga nangyari sa kanya mula sa pinakaumpisa. Nang malaman umano ni lola yon, nagalit pa ito sa nanay. Nakesyo nga aanga-anga raw ito. Hindi daw pa siya naghinala na hindi mga normal na tao yon. Sa pamamagitan pa lamang ng mga kasuotan ng mga ito. Na alam naman umano niya na walang matinong tao ang magsusuot ng ganon kagara. Lalo na kung bukid ang pupuntahan mo. Ang malala pa, sumang-ayon pa si nanay o nakipagsundo kaya't hindi na umano ako lulubayan ng mga yon. Dahil mismong ang aking ina ang nakipagsundo sa kanila. Marahil, dagdag pa umano ng lola. Kaya ginawa nila yon. Natakutin ng nanay para ipaalala sa kanya ang kanilang napagkasunduan. Dahil tila ba nakakalimot ng araw ito. O binabaliwala na lamang daw yon ng nanay kaya't marahil nagalit ang mga ito. Ang lola ko ay may konting nalalaman din ng mga orasyon o ritual sa mga katulad nila. Kaya't siguro sabi ng nanay, napagdugtong-dugtong nito ang mga nangyayari nun. Doon na din sumagi sa isip ng lola ko kung bakit kayo na lamang ang swerteng dumarating sa amin nun sa pamamagitan ng aming mga ani. Dahil din umano sa kanila ito. Swerte nga raw. Pero baka merong kapalit ang mga yon pagdating ng araw. Baka ako ang magiging kapalit ng mga ito. At dahil daw umano yon sa kapabayaan ng aking ina. Kaya't iyak na lamang ang naging tugon ni nanay noon. At grabing takot raw ang naramdaman niya. Nung araw ding yon ay may ginawa umano ang lola.
Nagpatulong ito sa lolo na maghanap at magkakot ng mga tuyong dahon ng niyog. Tinipon at sinindihan sa harap at likod ng aming bahay. Sa likod ng sapa. At ang mga tanim na mga gulay ni tatay. Mga talong at sitaw na halos humiga na ang mga puno nito sa lupa sa dami ng mga bunga. Pinagbubunot ni lola. Itinapon niya sa may sapa lahat. Galit na galit itong sumigaw. At parang may kaaway na tao pero wala naman. Sa mga nangyaring yun nga ay napagpasya ng lola na ako ay pabinyagan na kaagad kahit na ang balak nga raw sana noon ng tatay ay paghandaan daw muna nila o pag-ipunan bago nila ako pabinyagan. Lalo na raw na palaging maganda ang ani at plano nilang maganda ng medyo bongga naman sana. At isabay na rin sa unang birthday ko. Pero hindi na yun nangyari. Dahil pinabinyagan ako ng madalian sa pag-aakala ng lola ko na ito ang magiging dahilan para hindi na ako gambalain pa ng mga nilalang. Nakampante naman daw si nanay nang ako'y mabinyagan na. Hindi na rin ito sumama o nagpunta sa bukid namin. Hanggang sa inabot ng ilang taon. Bago ako muling nasundan. Malaki na ako noon at buntis na rin ang nanay ko sa isa ko pang kapatid. Kampante siya noon dahil wala naman daw nangyari sa akin. Kaya't napanatag na raw siya noon. Lalo na't yung pag-aani at pagtatanim nila tatay ay bumalik na sa dati. Yung normal na lamang ang kanilang inaani. Hindi na katulad ng dati.